Kinailangan dahil anumang saglit ay tila bibigay ang nanginginig niyang mga tuhod. Parang extra sweet yata ang kumag na ito ngayon ah. Humingi ito ng juice kay Manang Aning at nang tumayo siya upang magtangkang kumuha ng inumin ay tumanggi ito. It's okay, Carmi. You have a visitor here, so no worries. Wika nito na hindi naman umabot sa mga mata ang pagkakangiti. Sarcastic pa nga sa pandinig niya ang sinabi ng lalaki. Tumango na lang siya at saka muling naupo. Napatingala siya sa katabi ng maramdaman ng mga palad ni Jojo na sumakop sa mga kamay niyang nakapatong sa kanyang kandungan. Please, pag-isipan mo sinasabi ko kanina, Carmela. Hindi mo kailangan mga tulong. I can take you out of here and... Excuse me? Naalarma siya nang marinig ang pagsabat na Simon. Sa bagay, hindi rin naman maganda sa kanyang pandinig ang sinabi ni Jojo. Pero kahit pa, bakit ito makikisali sa usapan ng iba? Why the hell would you take Carmi out of my house, pare? She's working here and she's fine as far as I know. Seryoso ang mga tingin ni Simon na nakapukol kay Jojo kaya saglit siyang nabahala. Tama siya, Jojo. May usapan kami ni Sir kaya hindi ako basta-bastang makakaalis dito. Pardon me, Mr. Samonte. Pero kaya nandito si Carmela ay kailangan niya ng pera, hindi ba? The reason why I am encouraging her to leave this job and take my offer instead. Offer? What kind of offer? Nakakunot ang noong tanong nito. Hindi alintana ang pagpigil ni Bianca sa braso nito. Special offer. Special offer ang ibig niyang sabihin. Hindi ba, Jojo? She looked at him dangerously, wishing to understand her signals. Pero nagpatuloy pa rin ito. Ngayon ay tumayo na at diretsyong tumingin kay Simon na nasa katapat lang na sofa. Tanging isang center table lang ang nakapagitan sa mga ito. Since she refused to accept my marriage proposal, I'm giving her a job instead. Pwede ko rin gawin ang setup na gaya nito. Sa ganoong paraan ay mawawalan ka na ng responsibilidad sa kanya at hindi na niya kailangan mamasukan pa dito. Jojo, stop. Hindi makatutulong ang mga sinasabi mo kaya please lang, tumigil ka na. Nakikiusap ang titig niya rito kaya matapos ang ilang segundong pagsusukatan ng tingin ay agad itong nag-concede. Okay, you win, babe. Basta kung kailangan mo lang ako ay magsabi ka. Umangat ang kamay nito at humantong iyon sa cheekbone niya. Jojo brushed her cheek as if wiping a tear from there. Nailang siya at bahagyang umusod palayo dito. Honey, ano bang ginawa mo at pinagpawisan kaya ng husto? Malambing na tanong ni Bianca na nakapagpalingon kay Carmela. Kasalukuyan itong naglalagay ng maliit na towel sa likod ni Simon. She found the scene very disgusting, so she just turned her face to Jojo. Narinig niyang bumulong ng pasasalamat si Simon at sa kanyang peripheral vision ay nakita niyang hinagkan ito ng dalaga. Siya nga pala, Jojo. Salamat sa pagmamalasakit mo. I'm glad na may mga taong tulad mo na nagmamalasakit pa rin sa isang mahirap na gaya ko. Bigla ay nasabi niya sa lalaki. Ngumiti naman si Jojo at muli siyang hinawakan sa kamay. Pinigil niya ang sariling hawiin ang kamay nito dahil ang totoo'y nagagamit pa niya ang iksa ng iyon para pagtakpan ng sakit na bumabalot sa dibdib. Kung hindi man niya magawang proteksyonan ng puso, ay maisalba man lang sana niya kahit ang kanyang pride mula kay Simon. Sira kasi ang aircon sa library eh. May mga kailangan pag-aralan doon kaya nagtiis na lang ako sa electric fan. Thanks for being so sweet. Narinig niyang tugon ni Simon kay Bianca. Muli siya nagsalita at inilakas pa sa dati ang tinig niya upang tsak na makakarating iyon sa pandinig ng binata. Thank you nga rin pala, Jojo, dahil hindi mo pinababayaan ang kapatid ko. Ang sabi niya sa akin ay parati mo siyang kinukumusta at mabuti na lang at baga kang dumating, Bianca. Gumanda tuloy ang araw ko dahil nandyan ka. Humagikik sa tuwa si Bianca sa sinabi ni Simon at laking pasasalamat niya na magsalita si Jojo. Pwede ba akong dumalaw dito everyday? Hindi na kasi ako makapaghintay eh. I'd like to see you every minute, babe. By the way, hon, can you please stay even just for a night? I missed you. Hindi pwede. Natakpan niya ang bibig ng malakas na naisatinig ang nasa isip. Napatingin siya sa dalawang nag-uusap at nakita niya amusement sa mga mata ni Simon. Pagtataka naman ang nabasa niya sa anyo ni Bianca. May sinasabi ka ba, Carmela? Lumipad ang tingin niya sa nagtatanong na si Bianca at namula agad ang kanyang mga pisngi sa labis na pagkapahiya. Naku, pasensya na. Napalakas pala ang boses ko. I'm sorry. Anya at saka humarap kay
Jojo, ang ibig ko sabihin, hindi ka pwedeng dumalaw dito everyday, Jojo. Saglit na lang naman ako dito kaya hintayin mo na lang ang pag-uwi ko. Napansin niyang bumulong si Simon sa tenga ni Bianca na ikinatawa ng huli. Tumayo na mga ito at saka tinungo ang puno ng hagdan. Kagaya ng dati, marahil ay dadalhin na naman ng lalaki si Bianca sa library o sa mismong silid nito. Umantak na naman ang dibdib niya sa sakit na dulot ng isiping iyon. Unconsciously ay napatayo din siya kasunod si Jojo. Laking gulat niya nang makasalubong ang mga nagbabagang tingin na Simon. Nang tumayo sina Jojo at Carmela ay marahas na napatingin si Simon sa kanila. Binulungan nito si Bianca at kusa ng pumanhik ang dalaga sa salid nito. Tila naman siya na matanda nang makitang palapit si Simon sa kanila. "Would you mind if I talk to him, pare? May importante lang ako sasabihin." Ani Simon na seryoso ang pagkakatingin kay Jojo. Saglit silang nagkatingin ang dalawa. "Sobrang importante ba na kailangan ngayon na?" Tila nagtatakang tanong ni Jojo. Isang kibit balikat naman ang tugon ni Simon. Nagtataka man ay sumunod na lang siya nang igiyan nito sa papunta sa kusina. Pagpasok sa komedor ay agad nitong isinarado ang pinto at hinablot ang palapulsuhan niya. Galit na isinandal siya ng binata sa nakapinid na pinto ng kusina. "Saan sa tingin mo kayo pupunta ng lalaking yun?" Mariin ang pagkakakapit ni Simon sa braso niya pero hindi niya alintana iyon. Nagumigting ang pinaghalong selos niya kay Bianca at inis sa kumag na ito. Pakiramdam niya ilalabas mula sa dibdib ang puso niya anumang oras at paghahampasin ang mukha ng lalaking ito. "Bakit? Saan nga ba kami pupunta?" Inis niyang sikmat dito. "Huwag mo ibalik sa akin ang tanong, Carmi. Saan kayo pupunta ng Jojo na iyon? Iniisip mo bang maaari mo din siyang dalhin sa silid mo?" Napaawang ang mga labi niya sa pagkabigla pero muli niyang itinikom iyon nang mapansin ang paraan ng pagkakatitig doon ni Simon. "Bakit ikaw? Saan mo dadalhin si Bianca? Hindi ba't ipapasok mo rin naman siya sa silid mo?" "Mag-uusap lang kami. Wala naman akong planong kahit ano sa kanya. Eh ikaw, bakit mo dadalhin sa silid mo ang lalaking yan? Nakatitiya ka na ba sa gagong iyon?" Hasta pa lang parang hindi nakatiwa-tiwala ah." Sinupil niya ang pagsilay na isang ngiti. Bakit naman niya dadalhin sa kanyang silid si Jojo? Initial reaction lang ng puso niya kaya napatayo siya kanina nang makitang papunta ng hagdan ang dalawa. Pero hindi pa siya nababaliw para dalhin sa kanyang silid ang kahit na sinong lalaki. Maliban siguro dito. Nang hindi agad siya nakasagot ay umangat ang isang kamay ni Simon at napapikit siya nang inakalang dadapo iyon sa kanyang pisngi. Nabigla siya sa sumunod na ginawa nito at hindi agad nakahuma. Ang palad nito ay humantong sa baba niya. Saglit nitong pinisil iyon bago nito pinaglandas ang mga daliri sa kanyang pisngi. She tried not to gasp, but she didn't succeed. Malakas siyang napasinghap nang muling bumaba ang kamay ni Simon at ngayon naman ay humahaplos iyon sa kanyang leeg. He deliciously caressed the sensitive part of her neck and she almost wanted to scream as if in pain. Bumaba ang mukha nito sa kanya at napapikit siya sa pag-aakalang hahagan siya ng binata. "A healthy man like him would not hesitate to kiss you, Carmi. But please, don't submit yourself to anyone that easy. Baka magsisi ka lang sa huli." Muli siyang napadilat at agad na nalungkot sa emosyong nababasa sa mga mata ng lalaki. Tila ito galit o naiinis na hindi mawari sa kanya. She was deeply hurt. Isinampalang naman ito sa kanya ang uri ng pagtingin nito sa kanyang pagkatao. Iniangat niya ang mga kamay at bahagya itong itinulak. Hindi siya pinakawala ni Simon at salip ay tumitig lang ito sa kanyang mga mata. Tumingala siya at may hinanakit sa dibdib na lumaban ng titigan dito. "Bitiwan mo ako." Nabasag ang tinig niya na magsalita kaya pinili niyang hindi nasundan ang sinabing iyon. "Carmi." Muli siya nagpumiglas pero mariin siyang hinawakan ni Simon sa mga balikat. "Alam kong bahay mo ito at wala akong karapatang tumanggap ng bisita dito. Ipanatag mo ang sarili mong hindi natutuntong sa bahay na ito si Jojo mula ngayon. At mas lalo namang hindi siya makapapasok sa silid na ipinagagamit mo sa akin. Please don't feel bad. I just don't want you to allow anybody to take advantage of you, Carmi." "At bakit? Ano naman ang problema mo doon?" She shrieked. Hindi na niya nasundan ang sinabi ng marahas na bumaba ang mga mukha ni Simon sa kanya at kusa nitong sakupin ang kanyang mga labi. Hindi niya nagawang magpumiglas nang maramdaman ang malalim na halik na ibinibigay nito.
Tila siya nalulunod na hindi mawari at ang tanging niyang nagawa ay ang isampay ang mga kamay sa malalapad na balikat na Simon. Ganoon pala ang halik. Ngayon lang niya natuklasan at namalaya niyang nakayapos na rin ang mga kamay ni Simon sa kanyang katawan. His hands were hugging her back. His mouth was fully claiming hers. It was a delicious kiss and she suddenly wished it would not end. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang sa wakas ay maisipan ni Simon na pamahingahin ang mga labi niya. She knew that her lips were throbbing but she was still aiming for more. "Who taught you how to kiss, Carmi?" Nakakunot na tanong ni Simon. Hindi agad siya nakasagot. Habol pa rin ang kanyang hininga. "Kung si Jojo, I must say, he's a bit lousy because he didn't teach you right. But not anymore, my sweet. Now that you've learned it, you owe me big time." Natulala siya sa narinig. "Anong sinabi mo?" "Don't worry, because I can teach you anytime, Carmi. Just call me if you need me and never let that jerk mess with you." Hindi na niya napigil ang sarili at sinampal niya si Simon. Agad na nanikip ang dibdib niya at sa pakiramdam niya ay kulang ang kanyang ginawa para mabawasan man lang ang pang-insultong narinig buhat dito. "Alam ko mababang pagtingin mo sa akin dahil hindi mo yun tinanggang itago kahit minsan. Pero wala akong ideyang ganito naman pala kababa ang pagtingin iyon, Simon." "Carmi." Ubod lakas niyang itunulak ang lalaki at sa kanya inayos ang sarili. Pinihit na niya ang doorknob at nagmamadaling lumabas doon bago pa man ito muling makalapit sa kanya. "Maanong wag ka na mag-inarte, Carmela. Dadalin mo lang ito sa itaas. Huwag mo na akong asahan at talagang umaandar ang rayuma ko ngayon." Napanguwi si Carmela sa sinabi ni Nanay Aning. Paano niya susundin ang iniuutos ng matanda gayong ilang araw na niyang iniiwasan si Simon? "Manang, iutos niyo na kahit ano. Tumihan niyo mga mabibigat na kurtinang nilaban ko kahapon at lalaban ko na lang ulit. Ayos lang mapagod. Huwag niyo lang akong papaningkin ngayon doon." Pakiusap niya dito. Pag-uwi kasi ni Simon buhat sa opisina kanina ay nakita niya kung gaano kapangit ang mood nito. Madilim ang mukha nito at animoy susugod sa gyera sa laki ng mga hakbang. Agad nitong tinungo ang silid at ibinagsak pasara ang pinto. Ngayon, paano niya susundin ang iniuutos ng matanda na iakyat sa silid nito ang alak at ice bucket na hinihingi ng amo niyang barumbado? Mas gugustuhin pa niyang maglinis ng banyo kaya maglaba ng maghapon kaysa magpakita dito. "Oh, edi sige, ako na magdadala." Tumayo si Nanay Aning pero agad din itong napaupo sa katre. Hawak ang balakang nito. Hindi maipinta ang anyo ng matanda marahil dahil sa nararamdamang sakit. Oh no, napakamot siya ng ulo. No choice, kailangan niyang sumunod. Hindi naman ganoon katigas ang ulo niya na huwag lang makita ni Simon ay hahayaan niyang si Nanay Aning pa ang magdala ng hinihingi ng binata. Gayong may dinaramdam ito. Parang sariling ina na rin ang turing niya rito. At ang one-time request nito ay hindi naman ganoon kabigat sa kanya. Mabilis siya nag-isip at nagpasya. Ilang sandali pa ay dala na niya ang tray na kinalalagyan ng alak at ice bucket ni Simon. Kumatok siya ng isang beses at saka bahagyang itinulak ang pinto gamit ang paa. Tumambad sa kanya ang lalaking laman ng isip niya mula sa pagmulat ng mata sa umaga hanggang bago matulog sa gabi. Nakatayo ito sa harap ng bintana at ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Saglit itong tumingin sa gawin niya nang mamalayan ang kanyang presensya at hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang saglit na tila kasiyahang nasa mga mata nito. Gayunman ay agad ding naglaho ang ekspresyong iyon. Sa bagay, baka naman nasa isip lang niyang natuwa ito nang makita siya. Parati kasang laman ng isip niya ang mga ngiti ni Simon. Isinanyas ng lalaking dalhin sa ibabaw ng maliit na mesita ang tray na hawak niya at agad naman siyang tumalima. Muli na siyang tumalikod nang sa tingin niya ay wala nang ipag-uutos sa Simon. Subalit hindi pa man nararating ang pinto ay narinig na niya ang maotoridad na tinig nito. "What happened to your father, Carmi?" Natigilan siya. Muli niya itong nilingon. "Tama ba ang dinig ko? Tinatanong mo kung ano nangyari sa tatay ko? Bakit? Mahalaga ba yun para sa'yo?" Sarkastiko niyang sagot. Ilang gabi niyang dinibdib ang sakit ng mga sinabi ni Simon at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maiwasan ang masaktan sa tuwing maalala iyon. Ilang saglit ang lumipas bago muling nagsalita ang binata. "Tell me, bakit may mga taong gawin mo man ang lahat ay hindi pa rin nakikita ang effort mo?
Bakit kahit gawin mo ang sa tingin mo ay imposibleng bagay, hindi pa rin nila iyon mabigyan ng halaga? Natahimik siya at nagtaka sa kaseryosohan ng tinig nito. He was facing the glass window as if talking to it. Siguro ay dahil ayaw lang nilang tingnan. Wala ka naman kasing makikita mabuting bagay sa isang tao kung ang hinahanap mo ay parating mali. Makahulugan naman niyang tugon na ang pinatutungkulan ay ito mismo. But I did my best, Carmi. Hindi ko maintindihan ang ibinibintang nila sa akin. Nagtaka siya sa naging sagot nito pero hindi agad nagkomento. Sa tingin niya ay listener ang kailangan ni Simon sa mga sandaling iyon at hindi kausap. Lumapit ito sa mesitang kinapapatungan ng tray at nagsali ng alak sa kupitang nandoon. Inisang lagok agad nito ang laman noon at saka muling nagsalin. Ikaw, may nakikita ka bang tama sa akin? Nang hindi siya nakasagot ay nilingon siya nito. Hindi ka makasagot dahil wala ka nakikita. You don't wanna speak because you know that you're just gonna hurt me once you do. Right? Pero alam mo bang kung minsan, mas dapat na sabihin mo kung ano ang totoo kahit pa may masaktan? Napayuko siya dahil sa katotohanan ng sinasabi nito. Kasabay noon ay tila may kung anong damdaming bumalot sa puso niya habang pinagmamasdan ang binata. Bigla ay ibig niyang lapitan ito at yakapin. Tanungin kung may problema ba ito. Sa pagnanais na gumaan kahit paano ang anumang kinikimkim nito. Hindi ko alam kung ano iniisip mo sa akin. But whatever it is, I have to know. I need to know dahil nasanay ako lahat ng ginagawa ko ay tama. Nasanay akong walang nagtutuwid ng mga mali ko. Walang pumupuna. Nasanay akong mabuhay na mag-isa at mahirap pala na makisali sa mundo ng mga normal na tao. Kapag lumaki kang ganito, may kung anong kumirot sa dibdib niya pagkarinig sa mga sinabi ng lalaki. She was not expecting to hear those words from Simon. Well, he just admitted his weaknesses to her. Hindi niya napigil ang sarili at humakbang siya palapit dito. May problema ba? Tanong niya. Ibinalik nito ang tingin sa labas ng salamin at humugot ng malalim na paghinga bago muling nagsalita. 3 sa mga proyekto kong nakasalang sa bidding ay delikadong matalo. Oh, prior to that, may isa pang bidding na nauna nang naaprubahan pero nang i-follow up ni Mayet ang tungkol sa contact ay nagpahiwatig ang kliyente ng pagdadalawang isip. Tell me, Carmi, what's going on? Bakit nila kailangan gawin ito sa akin? Humaplos ang isang kamay niya sa braso ni Simon. Wala siyang alam sa mga sinasabi nito at hindi niya nauunawaan ang nature ng trabaho nito, kaya hindi niya alam ang isasagot sa tanong na iyon. Bahagya lamang siyang tinapunan nito ng pansin at muling nagsali ng alak sa kupitang hawak. Sometimes, life seems so unfair. Bakit hindi sapat na paghirapan mo ang isang bagay para makuha iyon? Bakit sa maraming pagkakataon ay kailangan may hadlang para makuha mo ang bagay na sa tingin mo ay nararapat naman para sa'yo? Malungkot ang tinig ni Simon at pakiramdam niya ay nakikiisa ang puso niya dito. Kung talagang gusto mo isang bagay at mahalaga iyon para sa'yo, hindi naman importante kung gaano ka mahirapan para lang makuha yun, hindi ba? Gagawin mo ang lahat, sukdo lang masaktan ka pa kung kailangan. Nang lumingon sa kanya ang lalaki ay literal niyang naramdaman ang pagwawala ng puso niya. Bakit walang pinipiling anggulo ang kilig niya? Kahit anong view ni Simon ay kay sarap pagmasdan. I'm sorry, Carmi. Sorry kung nasaktan kita the other day. I didn't mean to. Hey, okay ka lang? May sakit ka na yata. She faked a laughter. Naiilang kasi siya sa malagkit na titig na ibinibigay ni Simon. Seryoso ko. Ganito lang talaga ako. Barumbado ko minsan gaya ng sinabi mo kay Manang. Masungit at lahat na pero marunong naman akong tumanggap ng mali. I'm really sorry. Kunwa ay umirap siya dito. Hindi niya kasi maiwasan ang kiligin sa malagkit na titig ng lalaki. Bakit mo nga ba kasi sinabi iyon? Nang umiti si Simon ay nalaglag yata ang puso niya. Bakit naman kailangang napakagwapo nito? Hindi ko alam. Siguro dahil... Well, please don't ask me. I don't know what to say. Naiiling subalit nakangiting tugon nito. Napangiti din siya at hindi nauwasan ang kiligin. Ang hindi nito sinabi ay dinugtungan naman ang isip niya. Siguro dahil nagsiselos ka kay Jojo. Anyway, tapos na yun. Apology accepted. Pero please lang, huwag mong gawing tubig ang alak na iyan. Baka hindi ka makapasok sa trabaho bukas. Sang over.
ay lalo lang maapektuhan ang performance mo sa trabaho. Ngumiti ito at saka humarap sa kanya. Biglang sumasal na muli ang tibok ng puso niya sa ginawa nito. He was too close for her space. I asked for apology for the part that I said that your boyfriend was not a good kiss teacher, okay? I shouldn't have said that. Pero hindi ko binabawi ang huling sinabi ko sa'yo. Kunway napaisip siya pero tandang-tanda naman niya ang huling sinabi nito. I can teach you anytime, Carmi. I can teach you anytime. Tila paulit-ulit lang iyon sa pandinig niya at sa tuwing sumasagi iyon sa isip, nasasaktan man ay hindi niya maiwasan ang kiligin. That I can teach you anytime. Kailan mo gustong magsimula ng tutorial? Hindi niya pinigilan ang sarili at hinampas ito ng mahina sa dibdib. Nakangiti naman siya kaya natawa rin ito. She heard him laughed and it was good to see him laughing like that. Bakit ka natatawa? Did I say anything wrong? Bakit mo ba iniisip na si Jojo nagturo sa akin noon? He paused for a few seconds and grinned. Dahil siya ang boyfriend mo? Hindi ko siya boyfriend. I mean, hindi pa. Kung bakit niya naisip sabihin iyon ay hindi rin niya maintindihan. Marahil dahil kahit paano na isasalba ni Jojo ang pride chicken niya. Hindi pa? So you have a plan to make him your boyfriend? Hindi siya sumagot at binigyan lang ng pilyang ngiti si Simon. Naramdaman niya ang pagsikon nito sa kanya, tanda ng paghihintay sa kanyang magiging tugon. Ewan, siguro, baka sakali. Sinupil niya ang isang ngiti na makita ang pagsimangot ng lalaki. Actually, you're not good together. Anyway, that is only an opinion. Siyempre, nasa iyo pa rin naman yun. Alam mo, hindi rin kayo bagay tingnan ni Miss Bianca. Well, nagsasabi lang ako ng totoo ha. Masyado siyang maganda at matinong babae para sa iyo. Ang dapat sa lalaking gaya mo, yung tipong maskulado, macho, masokista type. Para naman hindi ka awa-awa ang abutin ng babae sa mga kamay mo. Hindi ko naman siya talagang mahal eh. Lumipad ang tingin niya sa katabi sa narinig. I like her. She's very nice. But like what you said, she's too perfect for me. I may not be good enough to handle her. Hindi naman sa ganun. And you're right. Again, with the type of woman that I should find. Sir, someone like you? You meant to say? Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagmasdan ang uri ng tingin nitong ipinupukol sa kanya. Excuse me lang ha? Pwede nga sigurong masokista ang dating ko sa'yo. Pero hindi kita type, no? Wala naman sanang kidlat ngayon. Bulong ng isip niya. At sinong type mo? Si Jojo? Mukhang mahipan lang ng hangin ng taong yun bibigay na. He chuckled. Sinamangutan niya ito. Alam mo, ang yabang mo. Kala mo naman kung sino kang guwapo kung makapagsalita. Talaga, because I'm better. Better? To, in what sense? In all 5 senses, sweetheart. Look at my eyes. Ganito ba ang sa kanya? My nose. I'm sure you're already familiar with these lips. What can you say? Natuwa siya sa naging tugon nito pero kasabay noon ay ang pagkapang ng kilabot sa kanyang buong sistema. Idagdag pang tila nanunodyo ang tingin ni Simon. Lousy. Ang yabang mo ha? Sino naman nagsabi sa iyong nagustuhan ko ang halik mo? Duh, so lamya kaya? Tawa siya ng tawa habang sinasabi iyon kaya hindi niya namalayan na ngayon ay seryoso na palang nakatingin sa kanya si Simon. Ganun? Wait. I mean, hindi mo nagustuhan? Malamya pala ha? Iiwas sana si Carmela pero hindi na niya nagawang pigilan ang paglapat ng mga labi ni Simon sa kanya. In just a snap, she found her lips inside his. He was now savagely kissing her and she couldn't do anything but to accept all his kisses. Kung tutuusin ay kaya naman niya itong itulak palayo pero hindi niya maramdaman sa puso ang kagustuhang gawin iyon. To be kissed by this man was something and she would not deny that to herself. True, Simon was a good kisser. Of course, she didn't have ways to compare because she had never been kissed all her life before him. Pero hindi niya maitatangging nakakaliyo ang damdaming binubuhay sa kanya ni Simon. Nang sa wakas ay magsawa ito at iwan ang mga labi niya, ay sakalan niya naalala ang makaramdam ng pagkapahiya
Anong klase siyang babae? Nandito siya ngayon sa silid na isang lalaki at hinahayaan itong pagsamantalahan ang kanyang kawalang malay. Samantalang sa hindi miminsang pagkakataon ay nagkasakitan na sila ng loob nito. So? Her cheek suddenly turned red. Did you really need to ask her on how good is he on kissing? And how she hated his tone of asking the question, na tila ba ordinaryong bagay lang ang ginawa nila, na hindi siya dapat mag-react ng higit sa inaasahan nito kung ayaw niyang masumbatan sa pagiging OA. Pwede na. Mahina niyang tugon. Hindi niya alam kung paanong naglago sa voice box niya ang sinabing iyon. And she was annoyed when he found him grinning. Bago pa man mawili si Simon na gawing pamahingahan ang mga labi niya, ay pinasya na niyang magpaalam dito. Kunway, baliwala ang nangyari. Nakangiti niyang hinampas ito sa braso at saka ito tinalikuran. Kung alam lang nitong naglalakad siyang nakapikit ng mariin habang palabas ng silid nito. Ganap ng 11:00 ng gabi pero hindi pa rin dalawin ng antok sa Simon. Kanina pa siya nakahiga, kung tutuusin, pero hindi naman siya makatulog. Ang dahilan, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang magandang mukha ni Carmela. He was trying to avoid her but why couldn't he? Bukas ay eksaktong 2 linggo na, buhat na magsimula ang usapan nila ng dalaga. Aalis na ito, babalik na sa dati nitong buhay. Pero bakit parang sa halip na makahinga ng maluwag ay nalulungkot siya? Why did he want to keep her in his house instead of letting her go? Lumabas siya ng silid at tinungo ang swimming pool. Pinatay niya ang ilaw na nasa posteng nadaanan niya. Mainam na rin iyon upang hindi makatawag ng pansin ang pag-iisa niya. Ibig niya mag-isip at kausapin ang sarili sa kung ano ang totoong nararamdaman. Dati, sa tuwing nagsisimula siyang makaramdam ng kakaiba sa isang babae, ay agad na siyang gumagawa ng paraang iwasan ito. Pero bakit ngayon ay tila mahirap na yata para sa kanyang baliwalain si Carmi? Bakit magneto sa kanya ang bawat sinasabi nito at hindi niya magawang salungatin ang mga iyon? Na tila ba bawat katagang lumalabas sa mga labi nito ay may kabuluhan at kailangan niyang marinig. This is impossible. Crazy. Ano pa nga ba ang may tatawag niya sa nararamdaman kung hindi iyon? Hindi niya iniwasan ang kasal sa napakaraming babaeng dumaan sa buhay niya para lang makatagpo ng isang gaya ni Carmela. Paano niya ito mamahalin kung hindi niya kayang yakapin ang uri ng pagkatao nito? Can he accept the truth that her father was in jail? That she had imperfections in almost everything? That all that she could do was cook, manage his garden, and massage his head during migraine attacks? Can he still pursue her if she clearly couldn't do better than those things? Binuksan niya ang canned beer na hawak at saka tinungga ang laman noon. He's Simon Samonte. He owned hotel and restaurant chains and he absolutely did not need a plain housewife. For crying out loud, he needed someone who was intellectually stimulating. Someone that was not Carmela. Someone like Bianca and not her. Umiinom ka? Napalingon siya sa pinagmulan ng tinig. Nandoon si Carmela habang nakatayo sa tabi ng fountain. Ang liwanag na nagmumula doon ang tanging tumatanglaw sa kabuuan ng poolside. Akma sana itong lalapit sa switch ng ilaw nang pigilan niya. Please, don't. I want to be alone. Saglit itong hindi kumibo. Iniwas niya ang tingin na makitang lumarawan sa anyo ng dalaga ang sakit dahil sa sinabi niya. May problema ba? Alinlangan itong tanong. He closed his eyes in disbelief. Sa opisina, isang salita lang niya ay nagkukumahog na sa pagsunod ang kanyang mga tauhan. Bakit si Carmela ay hindi niya mapasunod? Bakit sadyang ang kulit nito? Meron, pero kaya ko solusyonan. I can handle this alone. Thank you. Humakbang ito pero sa halip na palayo ay palapit pa sa kanya. Napamura siya ng mahina sa isip. Hindi ko alam kung may kaibigan ka. Wala kasi ako nakikita kahit isa, kung meron man. Gusto ko sanang malaman mo na narito ako para maging kaibigan mo, even for a night. Pwede akong makinig sa mga sasabihin mo. Pwede kong... Can you please shut up? What do you care if I have a friend or not? And why the hell do you care? Sir, does it bother you if I want to live alone? I have lived my life for 27 years and I've never experienced having real friends, having true family. Then you suddenly came from nowhere
And now telling me you can be a friend? That's bullshit! Bakit nagagalit ka? Ganting sagot nito. Pero pumiyok ito. Ani mo'y maiiyak. Dahil mahina kang umintindi. Hindi kita gusto sa pamamahay ko. Hindi ako natutuwa sa presensya mo at lalong hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa mo para sa akin. Pero ginagawa ko lang naman ang mga tungkulin ko. Yun ang trabahong ibinigay mo sa akin, di ba? Kapalit ng panluloko ko sa iyo at pagtulong mong lutasin ang problema ko. Nakalimutan mo na ba? Hindi. In fact, natatandaan kong 2 linggo lang ang usapan natin and that 2 weeks will end tomorrow. Pero hindi ba't nagpaalam si Manang na uuwi muna sa kanila sa loob ng 3 araw? Nagbilang siyang huwag kitang iiwan kaya dito lang ako. Enough! Ano bang akala niyo sa akin? Kayong lahat? Iniisip niyo bang hindi ko kaya ang sarili ko? Na isa akong lumpo? I don't need you, Carmela. I don't need anyone in the first place.